Paano ang proseso kapag lilipat ka ng tirahan sa Japan? Mula sa pagrehistro ng bagong address hanggang sa mga dapat asikasuhin bago umalis sa dati mong bahay. Number 1. Pagpapaalam sa lumang tirahan. Moving out notification or Tenshutsu Todoke. Narito ang mga hakbang. Pumunta sa City Hall, sa Shakshu, o kaya sa Ward Office, Kuyakshu, ng lugar kung saan ka nakatira ngayon. Then, sabihin mo na lilipat ka sa ibang lugar kahit sa loob ng Japan. Kumuha ka ng form na Tenshutsu Todoke or Notice of Moving Out at pipil-upan mo to. Pagkatapos, bibigyan ka ng dokumentong tinatawag na Tenshutsu Shomeisho, Moving Out Certificate. Ano ba ang mga dapat mong dalhin? Unang-una, residence card. My number card kung meron. Personal seal or inkan o pirma. Pasaporte, minsan hinihingi din ito. Narito naman ang gastos. Libre ang pagpa-file ng Tenshutsu Todoke. Pero may deadline ito. Kailangan gawin mo ito 14 na araw bago umalis sa lumang address. Number 2. Pagparehistro sa bagong tirahan. Moving in notification or Tenyu Todoke. Narito yung mga hakbang na dapat gawin. Pagdating mo sa bagong lugar, pumunta ka sa City Hall ng bagong lungsod o ward. Isubmit mo ang Tenshutsu Shomeisho na nakuha mo sa dati mong lugar. Then, pilapan mo ang form na Tenyu Todoke, Notice of Moving In. Ang mga dapat mong dalhin, ang iyong residence card, my number card, Tenshutsu Shomeisho, inkan o firma. Mayroon din itong deadline. Kailangan gawin mo ito sa loob ng 14 na araw mula nang lumipat ka. Ang gastos, libre, pero kung magpapagawa ka ng bagong My Number Card o Seal Registration, may maliit na bayad. Karaniwan 200 yen to 500 yen lamang. Number 3, mga dapat mong asikasuhin bago ka umalis. Unang-una, kuryente, tubig at gas. Tawagan mo ang mga kumpanya, 3 hanggang 5 araw bago ka umalis. Then, sabihin ng petsa ng pag-alis mo para ma-disconnect nila at ma-finalize yung bill. Sunod, ang internet at telepono. Kanselahin mo o ipalipat ang kontrata. Merong mga kumpanya na may cancellation fee kung maaga mo tinapos yung kontrata. Sunod naman ang basura at yung mga malalaking bagay. Sundin mo ang local garbage rules. Kung may malaking gamit katulad ng furniture, TV o kaya rep, kailangan mo schedule yung Sodai Gomi, pick up at magbayad ng maliit lamang na fee. Sunod ang post office o Yubin Kyoku. Mag-apply ka ng mail forwarding service, Tenso Todoke, para naman mailipat yung mga sulat o package sa bagong address mo. Libre ito at valid sa loob ng 1 taon. Number 4, narito ang mga posibleng gastos. Yung item, tapos yung tinatayang halaga, yung moving truck mo, at yung delivery. 10,000 yen to 50,000 yen. Depende din naman kayo. Cleaning fee kung apartment, 10,000 yen to 30,000 yen. Deposit o key money sa bagong bahay, 1 hanggang 3 buwan ng renta. Utility final bills, depende dun sa mga paggamit. Number 5, ito ang mga paalala. Siguraduhin mo lang na bayad lahat ng taxes, insurance at yung utilities bago ka umalis. Kung may National Health Insurance o pension, i-update mo din yung address mo sa City Hall. Then, kung may mga package o meal delivery papunta sa lumang bahay mo, i-update mo agad yung address mo sa mga application o sa kumpanya. Halimbawa, sa Uber Eats, sa Amazon, at sa iba pa. Sa kabuuan ng proseso, magsasubmit ka ng Tenshutsu Todoke sa lumang City Hall. Kumuha ka ng Tenshutsu Shomeisho. Then, lumipat sa bagong bahay mo. Mag-submit ng Tenyu Todoke,
sa bagong City Hall at i-update mo ang lahat ng mga utilities, insurance, at mail forwarding. Mga dapat malaman at pag-aralan. Narito ang mahalagang gawain at pag-uugali na dapat tandaan ng mga banyaga sa Japan. Ang kabuuan ng paksa, ang Japan ay kilala sa maigpit ngunit makabuluhang kultura at sistema na dapat sundin ng bawat banyaga. Kabilang dito ang paggalang sa tradisyon tulad ng pagyuko, tamang asal sa pampublikong lugar at pagsunod sa mga legal na alituntunin gaya ng pagdadala ng residence card at pag-renew ng visa sa tamang oras. Mahalaga ring matutunan natin ang etiquette sa pagkain, sa pamumuhay, sa komunidad, at paghahanda sa natural na sakuna. Sa pagsasagawa ng mga ito, ang Japan ay isa sa mga bansang may pinakamarangal at disiplinadong kultura sa buong mundo. Dahil dito, may mga gawi, batas at nakasanayang tradisyon ang mga mamamayan na dapat igalang at unawain ng sinumang banyagang naninirahan o bumibisita sa bansa. Ang pagiging mulat at handang sumunod sa pamantayang ito ay hindi lamang nagpapakita ng respeto, kundi nagsisiguro rin ng maayos at komportableng pamumuhay sa loob ng lipunang Hapones. Isa sa mga una nating dapat tandaan na ang isang banyaga ay ang paggalang sa kultura at tradisyon. Karaniwan sa Japan ang pagyuko bilang pagbati, pagpapakita ng pasasalamat o paghingi ng paumanhin. Sa maraming bahay, paaralan at ilang establishmento. Kinakailangan din natin mag-alis ng sapatos bilang simbolo naman ng kalinisan at paggalang. Ang paggamit ng tamang forma ng pakikipag-usap tulad ng paggamit ng san o pagkatapos ng pangalan ay nagpapakita rin ng pagrespeto sa kapwa. Mahalaga rin ang tamang pag-uugali sa pampublikong lugar. Ang mga pampublikong transportasyon tulad ng tren at bus ay dapat panatilihin nating tahimik. Hindi maganda sa paningin ng mga lokal ang pagsigaw, pakikipagtelepono o pagkain habang naglalakad. Kasanayan din sa Japan ang maayos na pagpila, pagbigay daan at pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Bukod dito, may mga legal na responsibilidad din ang bawat banyaga. Ang pagdadala ng residence card o Sairyo card ay mandatory. Dapat ding i-report agad sa City Hall ang anumang pagbabago sa tirahan at siguraduhing maayos ang pag-renew ng visa bago ito ma-expire. Ang hindi pagsunod sa mga ito ay maaaring magdulot ng multa, abala o paglapag sa immigration rules. Sa larangan naman ng pagkain, mahalaga ang etiquette, ang tamang paggamit ng chopsticks, hindi pagtusok ng chopsticks ng patayo sa kanin, at pagsasabi ng itadakimasu bago kumain, at gochu sasama deshita pagkatapos kumain, ay nakaugat sa kaugalian ng mga Hapon ng pagpapasalamat at paggalang. Sa pamumuhay naman sa komunidad, dapat din nating isalang-alang ang pagsunod sa oras, tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura, at pagrespeto sa katahimikan ng mga kapitbahay. May mga patakaran din tungkol sa ingay, oras ng paglalaba, at pagdadala ng bisita na dapat sundin upang hindi makaabala sa iba. Hindi rin dapat kaligtaan ang paghahanda sa natural na sakuna dahil ang Japan ay madalas tamaan ng lindol, bagyo at sunog. Malaking bagay na malaman kung nasaan ang evacuation areas at maging handa sa emergency kits. Sa kabuuan, ang pagsunod ng isang banyaga sa mga gawi, alituntunin at kaugalian sa Japan ay hindi lamang hakbang tungo sa ligtas at maayos na pamumuhay, kundi pagpapakita rin ng paggalang sa bansang kanyang tinitirhan. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasabuhay ng mga ito, nagiging mas madali ang pakikipag-ugnayan sa mga Hapones at mas nagiging makabuluhan ang karanasan ng bawat banyagang naninirahan sa Japan.